So, ito mga katiits, patuloy kami sa aming exploration dito sa areang ito. So, isang creek pa rin to katiits. So, napakadaming sign dito sa areang ito. Halos galing sa ibaba patungo sa ibabaw. Mga positive talaga yung mga sign naming nakita. Okay? Pero dito, abangan nyo yung ating na-discover sa may ibabawang bahagi. Dahil merong isang flooring na kakaiba. And then parang meron siyang ginawang trap. Okay? Sa isang creek kasi mga katids, meron yung mga flooring. Okay? Pagkatapos flooringan, nilagyan ng malaking bato sa ibabaw, pinatungan, na hindi kayang buhatin ng 2 o 3 tao. Napakalaking bato katiits. So makikita natin yan maya doon sa ibabaw. So napansin namin itong solido na part sa creek. So meron siyang malalaking bato, may maliit, tapos nagdikit-dikit. Okay? Parang nilagyan ng hardener para yung mga bato magdikit-dikit at napakasolido. Para lang siyang puro bato. Okay? Kung baga yung bato katiits tinunaw and then dinikit-dikit. Kung kaya makikita natin may malaki, may maliit sa mga creek na napakasolido na nagdikit-dikit. Meron silang mga chemical na inhalo dyan, yung tinatawag natin na hardener. Meron din silang pangtunaw sa bato. Kung kaya kapag yung tinunaw ay titigas, magdidikit-dikit na yung puro bato. O kaya yan yung kadalasang cover na inilagay sa mga deposito sa creek, sentro-sentro. O ito yung katiits. Dito sa part na ito, dito namin napansin yung parang naka-flooring. Pero yung ginamit nila ay hindi naman solido. Parang lang siyang mga dapanas o mga halong putik na minasa at nilagyan ng hardener. Yan o. Hindi ba kakaiba? Meron ding sign yung bato, yung tinakip sa ibabaw. So ito yung nag-agaw pansin sa paglalakad namin. Napaka-klaro, napakaganda. Okay, para siyang sinadya na mayroon silang ibinaon. Kapag ganitong klaseng pagbaon, yan ay mga medium deposit. Okay, kapag sa creek naghukay sila katiits, hindi talaga yan makalalim ng husto kasi may mga bato at malapit na rin sa bedrock. Unlike doon sa mga tuktok ng bundok, malalim talaga yan. May ilan na nakatanil sa may gilid ng sapa, and then kapag ginamitan ng locator, doon dadalhin sa bundok kasi sentro-sentro kasi yan. Kung saan nakasentro yung locator, doon iikutan. Kung kaya kapag ito ay hinukay, sobrang lalim. Okay? Sobrang lalim. Meron din silang mga vertical tunnel na sa bundok talaga patungo sa bedrock. Yun yung mga malalaking layout para hindi sila mahirapan mag-operate. Okay? Mag-extract sa lupa, magkuha sa lupa sa ibaba, paangat, magdala sa item galing sa ibabaw pa ibaba. So yung technique na ginawa nila ay yun yung malaking layout. Okay? Yung mga nagtrabaho kasi niyan, mga inhinyero, mga engineer, kung kaya planado at meron siyang mga alignment
yung mga sign, mga mga ano niya, mga pagkabaon. Meron siyang mga alignment, mga bearing degree, kung kaya kapag gamitan ng kompas, ito ay mayroong mga location, kadalasan nasa east. Okay, kung mapapansin natin, di ba, kadalasan yung mga nakabaon dito sa creek na ito nandito sa right side kapag patungo sa ibabaw, kasi yung right side portion ay east yan. Okay, dito sa left yan ay north. Patungo sa itaas yan ay ano ba yung tawag yan? So dito mayroong siyang tubig. Hindi daw ito mauubos kahit patag-init. Okay? Napakaganda. Para lang ding flooring yung area na ito. So isa sa mga palatandaan, mga tiits, ng isang buried Yamashita treasure, yung mayroong mga spring. Okay, may mga spring na hindi nauubusan ng tubig, hindi siya mauubusan kahit pa tag-init na sobra. Meron pa rin siyang tutubig na unti-unting lalabas. Yan yung paboritong lagyan ng mga Hapon ng kanilang mga item, kasi yan ay good marker sa paglipas ng panahon. Okay, yan yung kanilang basihan doon sa may spring na hindi nauubos yung tubig. Okay, so sa pag-explore namin dito, katiits, yung mga sign namin nakita ay hindi bababa sa 10 yung positibo. Okay, kasama na dito yung number na sign, number at saka letter, yung BFFR B72. So dito pa rin yun sa creek na yun, doon sa ibaba. Patungo sa itaas, napakadaming sign. Okay, sa ibaba patungo pa itaas, sobrang daming sign, katiits. Okay, hindi lang iisang sign yung ating nakita, kundi marami. Tapos yung ilan sinubukan naming ditikan, ayun, nagpositibo. So napakaganda, di ba? So nandito yung tangke ng tubig. So dito kinuhaan nila ng tubig, ginawa ng tangke, kasi yung pinaka main spring niya ay doon sa ibabaw. Sobrang lakas ng tubig dito, katiits. Kahit patag-init, hindi siya mauubusan. Okay, napakaganda, di ba? So patuloy kami sa aming exploration at aming napansin yung mga naka-flooring. Pero hindi pa kami umabot dito sa may falls, yung sinasabi nila na may chamber sa loob. Okay, may chamber na malalim. Okay, kabisado kasi ito, nakatiits yung area na ito. Dito kasi siya lumaki, nagbinata. So kabisado niya yung mga sign, yung mga chamber doon sa may falls. So yun yung aming pupuntahan. Okay, so bisitahin nyo lang yung ating mga video. Na-upload na natin yung falls na mayroong chamber sa loob. So tingnan nyo yun, baka meron kang idea kung saan nga ba or meron nga ba yung laman, kasi napakaganda ng falls na yun. Sulido sa katiits, mga nature na falls, pero maganda siyang lagyan ng chamber kasi hindi siya basta-basta mag-collapse, kasi siya ay sulido. Okay, malalim na kasi yung nahukay sa tubig, kaya umabot din siya doon sa part na
solido na napanas. Hindi siya bedrock pero iba yung klase yung kanyang pagkasulid. Okay? Area kasi yan yung lupa. So, yung area na ito ay maganda para sa isang buried Yamashita treasure. So, mag-subscribe lang kayo para ma-update kayo sa ating mga panibagong video. Okay? Ganun lang mga tiyets.